Hello Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you for your support. I truly appreciate it. God bless you all. Virgo, maraming salamat po sa mga likes and subscribes ninyo, sa mga nagiiwan din po ng inyong mga heartwarming comments sa ating mga videos. Maraming salamat po. Paunang mensahe ninyo, Ace of Swords. Ayan. So, this is triumphant energy, no? This is tagumpay. Maaring, ano to, yung tagumpay na to, related dito, no? Sa heartache, sa heartbreak ninyo. Kasi, maaring meron kayong pinagdaanan ditong sama ng loob, no? Hirap, baka na-deceive kayo dito at some point na kung sino man, naloko kayo, na-cheat kayo, napagsinungalingan kayo, na-frustrate kayo, you know, maaring malaki yung dagok, kumbaga, no, na naidulot, no, ng sitwasyon na to sa buhay ninyo. Pero, maaring sa ngayon, ano, napagtagumpayan na to. You manage to overcome that pain. You manage to overcome that situation na hindi kayo napariwara, hindi kayo nalugmok sa depression, yung ganon, no? So, feeling ko related ito sa bawat isa, no? Itong tatlong ito. So, feeling ko related sila sa bawat isa. Kaya, ngayon, maaring kung ano man ang naging dahilan dito, no? Naloko kayo, nasaktan kayo ng kung sino man. Maaring for the longest time, hinarbor nun yung sama ng loob na yan, no? Pero, at one point, no? Maaring lately, nagkaroon na kayo ng realization, no? Nagkaroon na kayo ng realization na, teka lang, bakit parang mas pinapahirapan ko ang sarili ko by harboring that pain, that anger, resentments, no, sa buhay ko. Diba? Mas ikaw yung nahihirapan at hindi yung kung sino man. Hindi yung nakasakit ng inyong damdamin, hindi ba? Kasi maaaring sobra kayong naapektuhan nito, pero at least nagising kayo sa katotohanan na, teka, bakit parang ikaw na yung nasaktan ka na't lahat, pero ikaw pa yung mas nahihirapan sa ngayon dahil hina-harbor ninyo sa dibdib ninyo, sa puso ninyo yung sama ng loob. At saka yung sakit, no, na dinanas ninyo. Kaya maybe nagkaroon kayo rito or magkakaroon kayo ng epiphany, magkakaroon kayo dito ng new ideas, inspiration, you know, maaring may makakausap kayo or talagang yung Panginoon, no, binigyan kayo ng enlightenment, no, clear direction, kung ano nang dapat ninyong gawin, yung ganon. Kaya parang, ito yung tagumpay ninyo, mapagtatagumpayan ninyo ang sitwasyon na to, makakaalis kayo sa pain at makakapag-move forward na kayo sa buhay, makakapag-move on na kayo dahil dyan sa mga kalinawan na yan, sa enlightenment na yan, nagawa or binigay sa inyo ng Divine Universe, no? Or maybe may mga tao din dito na nag-a-advise din sa inyo sa mga sitwasyon mong yon, no? At kaya, kung ano man yung heartbreak na to, no, this happened in the past matagal na to, kaya lang, ngayon, siguro, syempre, it takes time to heal, talaga, Virgo, it takes time to heal, para ngayon, parang meron mga nakakapag-remind sa inyo ng sitwasyon na ito, no, siguro meron nakakapagsabi na naman sa iyo, nakapagbalita sa inyo na maybe related doon sa tao na nakasakit ng inyong damdamin, baka nagkaroon kayo ng update, may narinig kayong balita, no, from other people regarding that person. Paring ganon. Kaya naalala nyo na naman siya, bumalik na naman yung galit ninyo, bumalik na naman yung inis ninyo, bumalik na naman yung parang nasariwa na naman sa isip ninyo kung ano yung nangyari. Kaya ayan, yung parang siguro naiiyak na naman kayo, nabibwisit na naman kayo, nanghihinayang na naman kayo sa mga oras no, na binigay ninyo sa taong yon, pera, effort, pagmamahal, whatever. No? Yung parang ganon. So, this is pain na dulot ng aftermath ng sitwasyon na kung ano ang nakasakit ng inyong damdamin in the past. Pero it feels like to me sa ngayon na ngayong papunta na sana kayo
sa total recovery from this situation. Para na-realize ninyo sa ngayon na, teka lang, 'di ba? Babalik na naman ba ako sa sakit? Babalik na naman ba ako doon sa galit, sa frustration, 'di ba? Kaya feeling ko, magdedesisyon din kayo sa ngayon, no? Na iwanan na ang sitwasyon na 'yan totally. You're moving on with your life, totally. Siguro, pipilitin nyo na ang sarili ninyo ngayon na tigilan na, putulin na, no? Kung ano man ang connection mo with that person, maaring gagawin niyo rito na kapag meron siguro magkwento sa inyo, parang didedmahin mo na lang, 'di ba? Or hindi mo na talaga totally papansinin, hindi mo na ito i-entertain, no, na mga nakwentong ito. Kasi with the Page of Swords energy, parang merong magchichismis sa inyo rito, Virgo. Baka meron dadating dito na impormasyon sa inyo at yun na magiging dahilan, no, ng muling pagkainis ninyo. Mabubuhay na naman sa puso ninyo yung galit, yung inis, yung kasi kung ano-anong mga impormasyon ang dadating sa inyo regarding that person, no? So maaring ganon. Kaya siguro dito magkakaroon kayo ng matinding desisyon na tama na, no? Tama lang. Siguro sa mga impormasyon na marireceive ninyo, marirealize ninyo na tama lang talaga, na iniwan ko siya, na tama lang siguro na nakipaghiwalay ka, tama lang na inalis mo na siya sa buhay mo, or kung ano pa man ang ginawa ninyo sa taong yon. So, kasi siguro, sa mga chismis na marireceive ninyo, parang mas lalong ma-justify siguro, no? Sa mga balitang yan, ma-justify yung ginawa mo sa taong ito. Kung ano man ang verdict, no? Ang verdict ninyo sa taong yun na nakasakit ng inyong damdamin. So, parang siguro masasabi ninyo na tama lang talaga yung naging decision ninyo. But now, you are going to move forward and move on with your life na. So, maaring ito na din yun magiging turning point ninyo na tama na, this is enough, no? Naghirap na ang kalooban ko for so long, 'di ba? Nasaktan ka na't lahat, na-deceive ka na't lahat, tama na, no? Yung parang ganon. Siguro sasabihin ninyo yun sa sarili ninyo. At you are going to move on with your life. As in, totally, siguro, eto na, kumbaga, babakuran mo na yung sarili mo. You are going to protect your peace na ngayon kasi maaring papunta ka na doon sa pag-heal, papunta ka na sa pag-move forward, sa pag-move on na derail lang naman because of whatever information na nalaman ninyo, maaring ganon. Pero you are moving on definitely. No? Ito na, magdedesisyon na kayo. Hindi na kayo magpapabalik-balik pa sa sitwasyon na yan, no? Siguro ngayon tatatagan na ninyo yung inyong kalooban na hindi na kayo maapektuhan ng kahit ano pa man malaman ninyo from that person. Relocation also is imminent dito. For some of you, maaaring kayo maglilipat ng lugar, mag-change ng place of residence, maaaring maglilipat kayo ng trabaho kasi baka katrabaho ninyo yon, no, or for whatever reason, you are going to remove yourself physically from that situation na malapit doon or may connection doon sa taong yon, no? And with the Knight of Cups, no, kung sa relationship ito, related, no? Kung relationship yan, love and romantic relationship, baka ito yung may bagong magpapakilig din sa inyo. So, baka ito din yung parang tubig na mag-aapula doon sa nag-aapoy na naman yung galit or ines doon sa taong yun, ano? So, baka ito yung mag-aapula ng hate or ng strong emotion, no? Towards that person. Kasi maaring merong manliligaw sa inyo rito, no? Maaring merong manligaw, maaring meron ditong mag-iimbita sa inyo na mag-date kayo. Merong magpapakilig sa inyo rito, no? So maaring ito yung magiging parang bumbero, no? ng puso ninyo. So maybe ganon. With this, the Tower energy then, this is a big change coming your way, no? So maaring pagbabago ito, maaring sa relasyon ninyo, no? Maaring ganon, that could be related to that, or pwedeng trabaho, no? So, this is change na
sorpresa ito ng Panginoon sa inyo. Hindi ninyo ito plinano, hindi ito parte ng plano ninyo, no? Dadating at dadating, mangyayari na lang ang mga pagbabagong ito. Maaari din na related ito sa inyong finances, since we have King of Pentacles and the Empress energy na about pera, no? This is about money. This is about your trabaho, finances, business, source of income ninyo, no? So, maaaring related din dyan. So, it's either related ito sa relationships ninyo or maybe related sa inyong source of income, investment, trabaho, career, no? Na pagbabagong itong magaganap. So, with the Empress and King of Pentacles, they are both about abundance and prosperity. Si King of Pentacles, this is a very wealthy person na very, kumbaga, successful na sa kanyang money, career, and finances, no? Mayaman na siya, marami na siyang ipon, financially stable, may established na negosyo. So, this is your energy. So, maybe this is you, Virgo. Baka ito na yun yung posisyon ninyo sa buhay sa ngayon. Baka ito na yung estado ninyo sa buhay na kinalalagyan ninyo. Pagdating sa pera, talagang yayamanin na kayo. So, maaaring ganon, diba? Or, kung hindi naman kayo, wala pa kayo doon sa posisyon na yun, maybe you have opportunities sa ngayon na dadating na magdadala sa inyo, no, sa posisyon ni King of Pentacles. So, pwedeng merong mga oportunidad na dadating sa inyo ngayon, no, na magiging, kung saan magiging yayamanin kayo, magiging manager kayo, mag-own kayo ng sarili ninyong negosyo, yung mga ganon. Hindi malayong mangyari yan since we have Empress energy. This is creation energy. This is a new beginning energy. So, most likely, no, may mga pagbabagong magyayari sa buhay ninyo na related, no, sa pag-create ng money path ninyo. Merong bagong trabaho, bagong source of income, bagong investment, mga ganun ba, no? Or bagong career path, no, na talagang maghahati din sa inyo ng prosperity and abundance, Virgo. So, napakaganda. So, tingnan natin kung ano yung final message ninyo for today. We have Star. Ayan. So, this is guidance, no? Divinely guided kayo sa lahat ng mga pangyayari sa buhay ninyo. Divinely guided kayo. You're being shown the way ng Panginoon. Kaya sundin ninyo, pakinggan ninyo kung ano yung gabay ng Divine Universe sa inyo through your intuition. Okay? Kasi you are being shown the way. You are being led to the right path dito, Virgo. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.